Nakita na ang PTV Balita ngayon. Mahigpit na babantayan ng Philippine National Police ang insidente ng vote buying lalo't nagsimula na ngayong araw ang campaign period. Ayon kay PNP spokesperson and Police Brigadier General Jean Fajardo, partikular na tututukan nila ang pagpapatupad ng money ban 5 araw bago ang hatol ng bayan. Sa ilalim ng naturang patakaran, kailangang magpaliwanag ng isang individual kung siya ay magbibitbit ng kalahating milyong piso pataas sakaling daraan sa checkpoint. Bagaman hindi pinagbabawal, sinabi ni Fajardo na bahagi ito ng kanilang pagtitiyak na sa lehitimong transaksyon gagamitin ang naturang halaga ng pera at hindi para sa posibleng pamimili ng boto. May mga indicators po, yung mga red flags po na tinatawag po natin na kung sakasakali po na may intercept po tayo o may mga receive po tayong report na mayroong ganitong kahalaga na pera, may mga nakalagay sa individual na mga sobre, may mga pangalan at may mga intended recipient po yun po ay isa sa mga red flags na babantayan po natin. Samantala, umarangkada na rin ngayong araw ang kampanya para sa mga nominees ng party list organizations. Katunayan, nagsagawa ng kick-off rally ang ilang party list groups kaninang umaga sa Maynila. Kabilang dito ang Bumbero ng Pilipinas Party sa pangunguna ni First Nominee Jose Antonio Goyta na nagpaingay gamit ang kanilang mga fire trucks. Nasa 300 fire volunteers ang dumalo sa aktibidad. Sinabi naman ng Commission on Elections na walang problema sa pagsasagawa ng rally basta't masisiguro na hindi magiging makalat ang kalsada at masusunod ang itinakda nilang guidelines. Sumunod tayo sa batas, kung ano yung inuutos ng batas para hindi po tayo malito, hindi po tayo tularan na yung ginagawa sa simula pa lang ay mali na agad. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakuhaan og droga ang usa ka lalaki nga igo lamang unta nga nibisita sa iyang anak nga PDL sa Davao City Jail. Gila kini nga si Renante Celonia kinsa darakpang adunay bit-bit nga ginadiling droga atol sa pagduaw niini sa meal dormitory sa Davao City Jail sa Maa Davao City niadtong Pebrero 7 ning tuiga. Nasakpan among droga nga gibutang sa garter sa boxer shorts nga dala niini atol sa iyang pagbisita sa iyang anak nga usa ka person deprived of liberty kon PDL sa Davao City Jail. Ang nakuang droga adunay gibug-aton nga 7.45 grams o gibanabana mo kantidad og kapin 50,000 pesos. Ang mong dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BGMP officers natin is trained naman po so to how to conduct search. Huwag na lang po magtangka na magpasok ng illegal na droga at Sikop ang duha ka individual niadtong Pebrero 8 ning tuiga atol sa checkpoint operation sa Task Force Davao. Kauban ang Turil Police Station sa Sirawan, Davao City. Atol sa operasyon nakuha ang ana sa 1,020 grams sa shabu nga mukantidad sa kapin 6.9 million pesos. Nailhan mga dinakpan nga sila Mejan Cara Erilis nga taga Tubungan, Zamboanga City ug si Abden Sala Gani nga taga Walid, Holosulu. Una na nga giingon sa Davao City Police Office kon DCPO nga padayon ang ilang kampanya aron nga mapugngan ang pagpasulod sa ginadiling droga sa syudad. Kini aron nga mapugngan ang mga pagpatay, pagpanglugos ug uban pang krimen nga adunay kalambigitan sa paggamit sa ginadiling droga. Ang mga nadakpan sa Sirawan Checkpoint mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.